Nagsimula ang pelikula kay Lola, na naghahanap ng Latino para magpanggap bilang asawa niya. Isang grupo ng karpentero ang kanyang nakita na kaagad nakita si Normando. Tinawag niya ito at sinabihan na kukunin bilang asawa. Babayaran ng $100,000 kada taon. Masayang pumayag si Normando at nagpaalam sa kanyang mga kasamahan. Samantala, hinahanap naman si Lola ng kanyang ama, at nalaman na nasa Texas si Lola. Agad naman pinapunta si Marco sa Texas para pauwiin si Lola at ituloy ang kanilang kasal. Samantala, pumunta naman sila sa bahay ni Normando, at nalaman na pamilya ng puting Amerikano pala si Normando at hindi Latino. Babawiin na sana ni Lola ang kanyang alok sa kanya, nang nagmakaawa si Armando na kaya niyang magpanggap na Latino, at magsalita ng Spanish, dahil ayaw na niyang bumalik sa trabaho niya na mababa ang sahod. Wala na ring nagawa si Lola kundi tanggapin si Normando, dahil 48 hours na lang ang natitira at ikakasal na siya. Ibinalita naman ng kanyang sekretarya na nasa Texas Airport na ang eroplano ng kanyang ama. Nag-alala naman si Lola kung paano nalaman ang kanyang kinaroroonan. Nakita naman niya ang GPS na nilagay sa bubong ng sasakyan at kaagad tinapon. Samantala, dumating na sa Texas Airport si Marco na ex-fiancé ni Lola. Naiinis naman ito na binalita sa kanya na hindi na makita ang kinaroroonan ni Lola. Nakarating na sila sa airport at pinakilala ang maldita na girlfriend ni Normando na si Nikki, na nagtatrabaho bilang tagalinas ng mga eroplano. Pinaliwanag niya kay Nikki na ang bagong trabaho niya ay ang maging asawa ni Lola, kapalit ng $100,000, ibinigay ni Normando ang unang bayad kay Nikki na kinasaya nito. Habang pasakay na sa eroplano sila Lola, sumakay din si Nikki at ang kanyang kaibigan upang bantayan si Normando. Nakarating na sa Mexico sila Lola na kaagad pina-makeover si Normando, at si Lola ay nagbihis na rin. Pagkita nila sa restaurant ay humanga si Lola sa kagwapuhan ni Normando. Pinapaaral ni Lola si Normando sa mga gusto ng kanyang ama para magustuhan si Armando, ngunit nagseselos naman si Nikki na makitang malapit ang dalawa. Habang umalis si Lola, nilapitan niya si Normando at binuhusan ng tubig. Dinala naman niya sa sulok si Nikki at kinausap na huwag magselos dahil nagpapanggap lang sila para makuha ang pera. Pinapakalma niya si Nikki na para sa kanilang dalawa ang ginagawa niya, na maging mayaman na sila. Sa huli ay natauhan na rin si Nikki. Samantala, pinakita na ni Lola ang kasulatan nila, kung ano ang pwedeng gawin ni Normando at ang hindi pwedeng gawin. Ngunit dumating si Marco na may dalang bulaklak. Pinakilala ni Lola si Marco na ex-fiancé niya. Ayaw na ni Lola sa kanya dahil maraming babae si Marco kaya't hiniwalayan niya ito. Para tantanan siya ni Marco, hinalikan niya si Normando na nagustuhan naman niya at ni Normando. Dumating na rin sila sa mansyon, at agad pinakilala si Normando sa kanyang ama. Nagpakita ng gilas si Normando na siya ay nag-aaral ng arkitektura. Ngunit hindi pa rin sigurado ang ama niya kay Normando kaya't kinausap niya ito na silang dalawa lang. Pinakita ng ama ni Lola ang mga antik niyang kagamitan, na simbolo ng kayamanan niya. Pilit niyang pinapaamin si Normando kung sino ba talaga siya. Umamin naman si Normando na hindi siya nag-aral ng arkitektura, kundi musika ang inaral niya. Nang nalaman ito ng ama ay agad na umalis ito, ngunit nakita ni Normando ang gitara at ipinaalam na antik ang gitara. At dapat huwag itapon dahil nabibili ito ng $70,000, sa nalaman ay bumilib ang kanyang ama kay Normando. Nagpakitang gilas naman si Marco sa pagsayaw, habang si Normando ay ginamit niya ang gitara. Ang ama ni Lola ay boto na kay Normando, dahil sa inis sinira ni Marco ang gitara, na nakita siya ng ama ni Lola na mas lalong ayaw na niya sa kanya. Kinausap niya si Lola at pinirmahan na ang papeles sa kanilang kasal ni Normando at makukuha na niya ang $20 million. Pumunta sa bar ang dalawa para mag-celebrate, ngunit sinundan sila ni Nikki, na nagseselos sa kanilang dalawa. Dumating naman ang kapatid ni Lola na minamanmanan sila, inawat naman sila ni Nikki nang nakitang naghalikan sila, inaawat siya ni Normando at ipinaliwanag na kailangan pa rin nilang magpanggap hanggang ikasal, para makuha na ang pinangako ni Lola na pera pagkatapos ng kasal nila. Sinabihan rin niya ito na huwag mag-alala dahil hindi niya gusto si Lola. Narinig naman ito ni Lola na nadismaya sa sinabi ni Normando. Sa sinabi ni Normando ay hindi naniwala si Nikki. Tinanong niya si Normando kung mahal pa ba siya.
Umamin si Normando na hindi na, kaya't sinipa siya at kaagad umalis. Hindi naman alam nila Lola at Normando na narinig ng kapatid ni Lola ang lahat, na nagpapanggap lang pala sila na magkasintahan. Sa kwarto, pumasok naman ang ama ni Lola habang siya ay nagtatago sa ilalim ng kama. Kinausap si Normando na pag ikasal na sila ni Lola, ay bantayan niya ito at ibalita sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa buhay niya. Sumagot naman si Normando na matanda na sila at dapat hayaan kung ano ang gusto niya sa kanyang buhay. Sa sinagot ni Normando ay hindi ito nagustuhan ng kanyang ama, sinabihan niya si Normando na hindi na matutuloy ang kasal nila at umalis na siya sa mansyon. Nang narinig naman ito ni Lola ay nagalit siya kay Normando, na dapat hindi siya ipagtanggol at ngayon hindi na niya makukuha ang 20 milyon. Pinuntahan naman ng ama si Marco na siya na ang ipapakasal kay Lola na kinatuwa naman niya. Sa kwarto, humingi naman ng tawad si Marco sa kanya at nangako na magiging mabait na siya, pinatawad naman siya ni Lola. Samantala, kinausap naman ng kapatid ni Lola si Nikki, at inutusan na pumunta sa kasal at sabihin sa kanilang ama na siya ang tunay na kasintahan ni Normando. Bigla naman dumating si Marco at ipinaalam na siya na ulit ang ikakasal kay Lola at hindi na si Normando. Narinig naman ito ni Nikki at nagmadaling umalis. Nagkita naman si Nikki at Normando, at pinaalam ni Nikki na magkasintahan si Marco at kapatid ni Lola, at sinet up nila lahat para ikasal si Marco kay Lola at makuha ang pera. Ibabalita sana ito ni Normando kay Lola, nang dumating si Marco at si Mona na may dalang bodyguard at dinakip siya. Ikinulong naman si Normando at Nikki, habang si Marco at Lola ay nakahanda na sa kasal nila. Dumating naman ang kaibigan ni Nikki at nabuksan ang kulungan, agad na pinuntahan ni Normando si Lola at ibinalita ang kanyang nalaman tungkol kay Marco at si Mona. Sa kasal, tumatawa si Lola at ipinaalam sa mga tao na ginagamit lang siya ni Marco para sa pera, at ang kanyang kapatid na si Simona. Sinabihan din niya ang kanyang ama na hindi na niya kukunin ang pera dahil ito ang dahilan kung bakit nag-aaway sila. Inamin rin niya na nagpapanggap lang sila ni Normando, ngunit sa kanya niya nakita ang simpleng pamumuhay, at hindi siya pinipilit sa ayaw niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama at umalis. Pinapa-resign naman si Simona ng kanyang ama dahil sa balak nitong kukunin ang pera ni Lola na ginamit si Marco. Makalipas ang ilang araw, naging musician si Normando sa bar na hindi interesado sa kanya ang mga customer. Dumating naman si Lola na kinagulat niya. Humingi ng tawad si Lola dahil hindi niya nakuha ang pinangakong niyang pera, at nagpasalamat sa kanya dahil nakaalis na siya sa kanyang ama na kinokontrol ang buhay niya. Inamin niya na nagustuhan na siya, at ang dalawa ay nagkaaminan sa isa't isa at masayang nagsasayawan. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.